Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Anne Marie Cua at ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isang spoken poetry na aking inihanda tungkol sa kalagahan ng araling panipunan sa buhay ng mga mag-aaral. Sa aking pagtatanghal, maririnig ninyo kung paano nagiging makabuluhan ang pag-aaral ng araling panipunan sa pamamagitan ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo at pagkatuto. Naway sa aking spoken poetry, mas manawaan natin na ang araling panipunan ay hindi lamang isang asignatura, kundi gabay sa paghubog ng kabataan bilang responsabling mamamayan. At ang pamagat ng spoken poetry ay Araling Panipunan, ang aral ng bayan. Sa pagpasok ko sa silid-aralan, may tanong na laging kumakatok sa isipan. Ano bang silbi ko sa mundong pinapaikot ng kasaysayan? At doon, sa harap ng pisara, kung saan ang bawat kulay ng chalk ay parang mga bakas na kahapon, unti-unti kong naunawaan, araling panipunan. Hindi ka lamang aralin, ikaw ang landas na nagbubukas sa kung sino ako bilang tao, bilang Pilipino, bilang bahagi ng kwentong hindi patapos. Sa araling panipunan, hindi lang binibigyan ng sagot ang tanong. Tinatanong din kami pabalik. Hindi lang pinapakinig, pinakikiramdaman din kami. Hindi lang pinapaupo, pinapatayo kami para makita ang mundo mula sa iba't ibang anggulo. Ang klase namin ay parang mini Pilipinas. Bawat grupo ay may sariling punto, pero isang layunin. Ang makintal sa puso na mas maunawaan mo ang bayan kapag narinig mo ang boses ng iba. May mga araw na parang paglalakbay ang aralin. Tinatanong kami ng, paano kung ikaw ang nasa sitwasyon? At napipilitang lumangoy ang isip ko sa dagat ng mga tunay na kwento. Mga kwento ng gising at tulog, tama at mali, tagumpay at pagdadapa. Doon, natutunan ko na ang kasaysayan, hindi lang petsa, desisyon siya ng tao. At ang lipunan, hindi lang konsepto, tayo mismo humihinga rito. Sa bawat talakayan, hindi kami parang bote na pinupuno ng datos. Kami ay lupa. At ang bawat tanong, kwento at diskusyon ay ang mga binhing na itanim hanggang sa unti-unting tumubo ang pag-unawa. May aralang nagsisimula sa guro, pero natatapos sa amin. May ideyang itinuro sa harap, pero nabubuo sa likod habang nag-uusap, nagpapalitan ng mga kuro-kuro, nagbibigay ng sariling kahulugan. At habang pinapira-piraso namin ang mga sitwasyon parang hindi namin party, unti-unting nabubuo ang tanong na mas malalim. Kung akong nasa panahon nila, ano kaya ang pipiliin ko? Dito ko nalaman na ang araling palipunan ay hindi para i-memorize, para ito i-realize, hindi para tukuyin kung ano ang nangyari, kundi para manawaan kung bakit nangyari. Hindi para mabilang ang mga bayani, kundi para matutunan kung maging isa sa sarili kong paraan. Araling palipunan, ikaw ang paalala na ang tao ay produkto ng kwento, pero may kapangyarihang magsulat ng bago. Dahil habang natututo kami, hindi lang isip ang hihubog, kundi puso rin. Hawak namin ang boses, hawak namin ang pag-asa, hawak namin ang kapangyarihang maging kabataang hindi lang nakikinig sa lipunan, kundi nakikilahok rin dito. Kaya, malaga ang araling panipunan, dahil dito ko natutunan ang pagbabago ay nagsimula sa pag-unawa, at ang pag-unawa ay nagsisimula sa pagtatanong. Dito ko natutunan na ang Pilipinas ay hindi lang lugar na tinitirahan, kundi tahanang dapat alagaan. At kaming kabataan, hindi lang tagasalo ng nakaraan, kundi tagapagbuo ng hinaharap. Araling palipunan, ikaw ang tula, ikaw ang aral, ikaw ang boses ng bayan na humingi ng sagot mula sa bawat batang natutong magmahal, mangarap at makibahagi. Ikaw ang asignaturang hindi lang tinuturo, kundi nararamdaman, isinasabuhay at ipapatuloy.
At sa bawat batang dumaraan sa iyong mga pahina, may Pilipinong nagigising, may mamamayang humuhubog, at may mga mundong unti-unting lumilinaw. At yun lamang po. Maraming salamat.